ito na yung ating bato na tinanggal sa aking abdo. Ayan. So, ito na siya, mga sis. So, ito siya. Ayan. So, marami siyang mga kasis, ha. So, dalawa yung ganito na pinaglagyan kasi yung isa is biopsy. Tapos ito yung binigay sa pasyente. Ayan. Sabi nga ni Doc, pwede ko na gawin itong hikaw para may souvenir daw ako. Kasi mga kasis, mayroong isang bato dito na malaki talaga. Siguro ito yung Hi sis! Welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video mga kasis, so ito yung first video ko after kong ma-operahan mga kasis. Siyempre, bago dumating yung araw ng aking opera, inayos ko na lahat yung dapat ayusin. Nilakad ko na yung dapat lakarin sa PhilHealth, yung aking mga laboratory. Then, finorward ko na sa aking doktor. Siyempre, sa part ko, the first time ko ma-opera ng ganong sakit, talagang takot talaga ako. And then, talagang urong-sulong ako mga kasis. Pero dahil nga sabi ng parents ko, this year na ako magpa-opera para hindi na umabot sa 2024. So, pumayag na ako. So, nagpa-laboratory na ako. So, may mga video yun dyan. Ayan. And then, ito yung aking sa PhilHealth. Ayan. And then, mga kasis, syempre, ako yung pasyente. So, bago mangyari yon o bago dumating yung araw ng aking surgery, inayos ko na kagad yung aking mga babayaran. Tinext ko kagad si Doc. Kasi, chatmate ko si Doc eh. So, nag-update ako sa kanya, then ina-update niya rin ako. And then, sinabi niya sa akin kung magkano yung magagastos ko. So, that time, buti na lang, sinobrahan ko yung aking pocket money. Kasi syempre, ako yung pasyente, kung sakaling magkukulang yung perang hawak ng nanay ko, tsaka ng kapatid ko, mamumroblema sila. So, talagang sinobrahan ko siya. So, yung pera niya, sumakto. Oo. Sumakto talaga yung perang winidraw ko para dun sa akin surgery. Sabi ko nga kanina, bago ako nag-shoot ng video, nagpagaling muna ako. So, after kong ma-surgery mga kasis, may check-up muna ako kay Doc. So, ng Friday, after kong ma-surgery, kasi nag-opera na ako mga kasis is Monday. Friday, after kong ma-operahan, may check-up ako kay Doc kasi titignan niya yung tahi. Then, the following week, yun yung last na check-up ko. And then sabi niya, okay na. Pero syempre, meron pa rin ako mararamdaman na pain kasi nga, wala na yung aking abdo.
So, ito na nga mga kasis. So, ito yan. Ito mismo yung bato na nakuha sa akin. Oo. So, itong lalagyan na to, ito pa talagang fresh na fresh pa. Galing pa to ng ospital, pati yung lagayan. And then, ngayon ko pa lang siya mabubuksan. Although, nakita ko na siya that time, parang 2 days na kasi hindi ko kayang tignan. So, ito na yung ating bato na tinanggal sa aking abdo. Ayan. So, ito na siya, mga sis. So, ito siya. Ayan. So, marami siyang mga kasis, ha. So, dalawa yung ganito na pinaglagyan kasi yung isa is biopsy. As ito yung binigay sa pasyente. Ayan. Sabi nga ni Doc, pwede ko na gawin itong hikaw para may souvenir daw ako. Kasi mga kasis, merong isang bato dito na malaki talaga. Siguro ito yung 0.9 1.6 mm. Parang ganon. So, ayan. So, i-flash ko dito yung explain ni Doc. Actual video ng aking abdo habang tinatanggal yung mga bato. Ito yung nakakabit, ito yung sa ibabaw. Medyo unusual siya kasi meron siyang parang area na nasakal dito. Patuloy siyang bowling pin. Opo. Normally kasi isang sack lang ho siya eh. Pero dito sa area meron parang nag-stick siya na part. And that's a little bit unusual. Pero we'll see what's inside. Although ako nakakapa ko parang may bato dito. So what I think happened is parang nasugatan ng bato kaya lumiit siya talaga, no? Gusto mong videohan? Opo. Binibidyohan naman Opo, ako. ay sorry po. Hindi, okay lang. Hindi, para Opo, syempre. ngingiti po ako. So yan, ito yung may bato na tayo dyan. Medyo malaki sa taas. And then, as we open it downwards, so right now, so I'm describing it as I'm cutting it. I'm having a hard time cutting through it. So I think nag-seal off siya. Okay. I think walang communication. Oo. Wala nang lagusan doon, no? Again, lahat naman ito hindi natin malalaman beforehand eh. Ngayon, Yes, hindi, meron konti. Pero limited na siguro. Very limited dito, oh. I'll try to see if I can cut through it. But again, very difficult to do it po. Parang wala nga, kasi parang I'm looking at it, parang sealed siya talaga. Parang sarado nga do. Oo. Anyway, it's not a problem naman. I think that gawa ng bato and mabuti na lang description dito. Parang pellet ng pagkain ng isda. Parang ganun. Parang beans nga po. Parang black beans. Black beans. Okay. So looking at it naman yung gallbladder from the inside, I don't think mukhang problematic naman tayo sa lab. It looks normal. No? So, yun na nga mga kasis, nakita nyo, di ba? Yung explain ni Doc sa abdo ko. So, ngayon, nagpapagaling na ako. So, hindi lang ako nagbubuhat. So, parang meron pa ako naramdaman na mga pain. Pero ang ginawa sa akin ni Doc, mga kasis, laparoscopic surgery. So, yun talaga yung pinagawa ko kay Doc. So, pwede naman open surgery, pero sabi nga is charity yun, matagal yun bago ako ma-opera, mga 4 to 5 months. Pero ayoko talaga ng open surgery. So, nagpa-laparoscopic po ako. And then, mga kasi, so ito na nga, sabi ko kanina, sa unang video ko, mga binayaran. Ayan. Kaya sabi ko, habang ako yung pasyente, kailangan talagang ihanda ko yung mga payment. Oo. Kasi, baka mawindang yung aking mga bantay. Oo. Pag nagkulang yung pambayan. So, ito yung unang, so, meron tayong biopsy. Ito yung biopsy. Ayan. And then, meron tayong binayaran dito na, so, marami. So, ito yung mga bills na to. Ito yung binayaran o ito yung mga aparato na ginamit sa akin. So, lahat po yun binayaran ko. So, meron ditong 1.6, meron ditong 5.2, merong 1.5, and 1.6. And merong 15,750. So, yan yung mga binayaran ko after kong
ma-surgery. Oo. So, ang nagbayad nito, syempre yung aking bantay. Sila kasi yung naiwan doon habang ako'y nakaratay. Oo. Tapos nagkaroon na rin ako ng blue card. Ayan. So, wala pa siyang sulat. So, ito yung naging experience ko sa aking surgery. And then, nakuha ko na rin din yung result ng last Friday lang. Okay naman sabi ni Doc dun sa aking biopsy. Wala namang problema. Hindi naman namaga yung abdo. Hindi, basta marami mga cysts. Kaya nga, di ba nga tapos isang kilo yung biglang umanda? Mabilis dito. Sabi ako nabusin na. Bilis na ko. And then marami tayong mga video ipapakita dyan dahil nga from house dito sa Makati, umalis kami ng around 4:30 a.m. So, hindi namin alam kung saan kami building pupunta, dito pa sa harap o sa likod. So, pinag-assist naman sa amin. And then, na-experience ko yung nakabukod kami. Oo, kasi nakabukod yung pasyente na Friday. Oo, nakabukod ako dun sa mga charity. Oo, bago ako operahan. Ayan. So, yun. Ayun na nga, nag-fill up kami ng form. And then, lahat ng damit daw na suot ko na outside, kailangan mo ba rin? Oo. And then, isang bantay lang ang pwedeng pumasok sa loob ng OR. And then, so, alam nyo ba mga kasis, yung araw ng operasyon ko is 7 a.m. Parang wala ako sa sarili. Oo, kasi takot talaga ako. Pero sabi ko dun sa nag-assist sa akin, meron ba ditong CR? Kasi naiihi ako. Sabi niya meron daw, kasi dun din ako magpapalit ng lap gown. So, ito yung tsura ko. Ayan! Ayan. So, suit-suit ko na yan. And then, kauna-unahan akong pasyente nandun sa OR. And then, hanggang sa may dumating na isang babae, may isa pa dumating na 2 babae. So, kami yung mga ooperan. Pero may isang natawag na isang babaeng pasyente, and then ako yung pangalawa. Alam nyo mga kasi, habang sinusundo ako ng nurse, papuntang OR, alam nyo, hindi ko mayapak yung aking paa. Oo, sobrang takot talaga ako. Pero yung narating ko na yung OR, and then may mga nurse at saka doktor na nag-assist sa akin, parang blanco yung isip ko. Oo, hindi ko alam kung hihiga ba ako o tatanggalin ko ba yung sinyelas ko that time. Pero ang nangyari is, okay na, wala namang problema. Pero, habang ini-entertain nila ako, habang naglalagay sila ng dextrose, dun ako nakatulog kasi meron silang in-inject sa akin habang tinatanong nila ako. And then, ayun, nawala na ako ng malay. Ayan. Pero ang natatandaan ko is, meron ako narinig na batang umiiyak. And then, nakita ko rin kasi yung mga instrument na ipapasok nila sa katawan ko. Mga ganito kahaba siya, mga kasis. Nilalagyan siya ng lubricant. So, tagang yung nakita ko talaga yung mga instrument na yon, nanginginig talaga ako sa takot. Pero dahil nawalan ako ng malay, hindi ko na alam kung ano nangyari. Kasi after 2 hours, nasa delivery room na ako. Recovery room. And then, nagising ako around 10:30, pero kung di ko pa daw kaya is, pahinga lang ako. And then, may nakasalpak sa bibig ko yung oxygen. Then, nagising ako ng around 11:30 uli, and then sabi ko, okay na ako, kasi syempre tatakot na ako sa loob, kasi meron namang bagong ipinasok. And then, sabi ko, parang gusto ko na makita yung aking mga bantay. That time, inassist nila ako, and then, nakita ko yung parents ko, and then, ayun, naka-wheelchair na ako. Okay na, kasi pwede na kami lumabas. Bayad na lahat yung mga bills na ginamit sa akin dun sa ospital. Oo. And then, ayun na. Talagang, makikita nyo talaga yung mga video dyan. Mula nang nilabas ako dun sa ospital, talagang naka-wheelchair. And then, hawak-hawak ko yung aking tiyan.
So, yun, hanggang sa nakating na kami ng bahay, and then, so, naging successful naman yung surgery, and then talagang, ayan, ito na ako ngayon, maganda na po ako, ayan. So, ayan mga kasis, maraming salamat. So, shinare ko lang po sa inyo yung aking surgery experience. So, ayan po mga sis, maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.